Hello, hello, taga Popoy. Hello, Hello, taga good morning, Popoy. Chloe. Good morning. Good morning. Hello, it's Actually Fudge. kasi, ang mga ginagawa kasi ng minority ngayon, no, talagang takot na takot sila mabuksan ng investigation sa flood control. Ah, Yun eh. Hindi naman actually, hindi sila nagpo-focus ngayon sa impeachment eh. mm. Alam mo kung bakit, Joey? Kasi ang dami nilang mabubunyag dyan sa flood control na tumanggap ng mali-maleta according to Saldico at saka sa 18 Marines. Di ba? Actually, yung ano nga, yung Marines, ang pinangalanan nila from both sides. Meron silang pinangalanan sa minority, meron silang pinangalanan sa majority. Pinangalanan nila si Lawrence, si Mark Villar. Pero pinangalanan din nila si Erwin Tulfo, si Tito Soto, si who else? Marami silang pinangalanan. Pero bakit sila Mark Villar, bakit okay sa kanila na magkaroon ng investigation sa flood control? 'Di ba? Bakit okay sa kanila na magkaroon ng investigation sa mga ganyan? Aimee is calling for the 18 Marines to be called and be confronted. 'Di ba? So parang ito pa kasi isa nila rin sinasabi taga Popoy ano, yung bakit hindi pumirma yung mga Duterte senators daw doon sa partial report ng flood control. And this Tama is yung sinabi ni Marcoleta, Joey. Once na very simple pumirma lang na yun yung eh. minority, automatic na, close na yon, close na investigation, hindi na nabubuksan. Tama yung sinasabi ni Actually, Marcoleta. never sila pang nag-schedule ng panibago. Ang sinasabi nila partial, Correct, partial, partial. But have you scheduled any investigation, any further investigation after this partial report? 'Di ba? correct. Wala naman, hindi naman sila. Tapos eto pa no, I would just like to emphasize this. Kasi ang isa pa sa sinasabi nila, ang tawag dito? Ay, nawala tuloy sa isip ko. Ano nga yung gusto kong i-emphasize? Okay, ito. Na in-invite raw nila, sabi ni Ping Lacson, hindi totoo na hindi ko in-invite si Martin Romualdez, ganyan-ganyan. Gago ka ba, Ping Lacson? Nung nag-invite ka kay Martin Romualdez, wala ka pang schedule kung kailan yung flood control investigation. Correct. Di ba? Nag-invite ka, after mong mag-invite, hindi ka nagbigay ng kahit anong schedule kung kailan yung next na Senate Blue Ribbon Committee for Flood Control. Pagkatapos, nag-invite ka through Boji D. Di ba? Kasi Boji D. Kasi Boji, oy Boji D, sabihin mo kay Martin Romualdez, umattend ng ano, sulatan mo siya, diretsuhin mo siya. At the time na nagtatapang-tapangan na to si Ping Lacson, at sinasabi niya, hindi, sasampi na namin pag hindi pumunta, ganito, ganito, ganyan, ganyan. At time na nagagaganyan na si Ping Lacson, he is already, at the time na na si Ping Lacson na ganyan, wala na siyang schedule hindi na tumatakbo yung flood control investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Wala na siyang schedule. Nagtatanong ng mga tao, kailan ang schedule, kailan? Sa ngayon, wala pa. Pagkatapos maggagalit-galitan ka na i-invite mo si Martin Romualdez, wala ka naman ng schedule. Hindi ka naman na nag-schedule nun ever. 'Di ba? Kasi nga, yung unang schedule kasi ang unang ginawa kasi ni Lacson kay Martin Romualdez, hindi na naulit yun. Isang beses niya lang inimbitahan. Di ba? Ay nga sinasabi ni Marcoleta eh. Isang beses na Bakit di mo inimbitahan, imbitahan pero ulit? yung invitation niya, Duman pa kay Boji dumaan D. kay Boji D. Oo, ganon. Mm. Kaya nga eh. Kaya nga sa mga nakikinig, no? Alam nyo, yung mayorya ngayon, no? Yung mga minority senators ngayon, kinakabahan talaga sila ngayon na mabuksan actually nakaschedule na Joey, no? Sa Thursday, according to SP Yes, Kita, June no? 4. Na June mabuksan 4. investigation. June 4. May mabuksan investigation dyan sa flood control. Kasi nga, talagang yung tao nagdidemand na. Kaya ngayon, alam mo, yung administration ngayon, todo kayo din sila ngayon, no? Before mag-Thursday, kailangan makakuha sila ng isa or dalawa na Pero nasa majority para mahirapan maano daw sa sila kanila. eh. Pero tingin ko malabo. Malabo. Malabo na. Kasi And malabo yan. Oo. I'm very, very grateful. I was asking around kung mabibiyak ba ang 13. Talagang hindi na daw eh. Talagang laban daw talaga sila eh. Si Jinggoy, Oo, laban wala daw na rin talaga yun. pakialam si Oo. Jinggoy na makulong eh. Wala na rin Correct. pakialam si Jinggoy na Correct. makulong. Kasi So, ang ganda alam naman niya eh, oo, kahit as na in, ano, kaya ikukulong talaga sila. oo. Kaya sa totoo lang, naawa rin ako kay Jinggoy yun. No? Kasi ang laki ng Nakakalungkot. risk sa kanya eh. Ang laki ng risk sa kanya. Biro mo syempre, siya yung parang tinitingnan na weakest link dyan eh. And grabe yung pagigipit kay Jinggoy. Di ba kay si San Marcoleta, kanina sa Ganang Mamayan, napanood ko yung first half ng show niya. Sabi ni San Marcoleta, halos talaga raw mayat-maya tinatawagan si Jinggoy para Oo, tama. para Oo, napanood ko rin tawag yun. dito? Oo, Ikayatin. para sige po Bumalik na. ka sa 13. All these cases will go away. Umalis ka lang diyan, lumipat ka lang sa ganun yung niya, no. Di ba? Grabe, no? Talagang hayop animal talaga itong administrasyon na ito eh. Kasi sila yung namumuno dyan or mastermind dyan sa nakawan sa flood control. Kaya ginagawa nila lahat, no? Actually, maganda yung pag nabuksan na yan sa Thursday eh. No? Sana we pray, no? Sana wag ma-pirates man lang.
yung nasa majority ngayon kasi yan ang talagang tinututukan ng taong bayan, yung flood Oo. control na yan. Kasi yung mga nagmamalis-malinisan diyan sa House of Representatives at saka diyan sa Senado, no? Mabubulgar talaga yan kasi sinabi naman ni SP lahat ilalabas nila ng katotohanan eh. 'Di ba, Oo. Joey? Ang ganda, 'di ba? Actually, oo. Well, ano 'no, sa totoo lang, eto nga yung lagi kong sinasabi. I don't think itong mga senador na ito, lahat sila, lahat ng senador 'no, we do not know if all of them are 100% clean. Hindi natin alam, hindi natin Correct. alam. Okay? Hindi natin And alam. ako sa totoo lang, hindi ko rin itataya yung sarili ko na, sasabihin ko na, ay hindi, mabait tong mga to, or ano to, ganyan-ganyan, or they are clean, they are not corrupt, or whatsoever. Kasi we do not know. We do not know. And because of this ignorance, okay, kaya nga tayo nahihirapan na magpakulong ng mga ng mga politician eh. Kasi hindi natin mapatunayan kung corrupt sila o hindi. Okay? Hindi natin mapatunayan kung talaga bang corrupt sila o hindi. So, bakit ko sinasabi yan? Kasi, gusto kong maintindihan ng lahat na hindi yun ang standard. Na parang, ay, may kaso to, ay, may ano yan, may ganito yan, ay, may ano to, ganito. Hindi yun ang standard. Ang standard dito, sino ang may ginagawa? Sino ang naninindigan para sa tama? 'Di ba? And the thing Correct. is, yung 13 majority, at the time na kailangan natin na merong titindig para sa bansa, they did it. And they did it knowing the risk of doing so. 'Di ba? So, kailangan ba natin malaman na, ay, kailangan 100% clean yung mga yan, ay, kailangan ganito, emerald, ganyan. Of course, we do not know. Hindi natin alam, at hindi natin, kung wala tayong pruweba na malinis, na hindi sila malinis, or whatnot, ganyan. We have no business in talking about it kung wala tayong clear evidence na meron silang pinagagagawang hindi maganda. In the same manner, na yung mga nandun sa minority, which is, kayo nga yung meron mas may proof na meron mga pinagagagawa kung ano-ano eh. Risa Ontiveros, pinakitaan na siya ng pruweba ni Katunying doon sa 3 billion insertions niya. 'Di ba? Pinakitaan na siya doon. Erwin Tulfo, Tsaka, Joey, umamin na nandugas ng kanyang passport sa Amerika. 'Di ba? At saka Joey, no, kung mapansin mo, nabanggit din si Rizon Tiveros ni si Saldico na nakinabang diyan sa flood control, di ba? So, ibig sabihin, no, yung inilabas na record ni Katunying at saka sinasabi ni Saldico nagtutugma, Mm-mm. di ba? Kaya yung kinakatakot nila diyan eh, na once na magsalita si Saldico through Zoom at saka yung record niya na makikita diyan sa Senate, malalaman talaga na meron silang or sangkot sila diyan sa flood control anomaly na yan. Mm-mm. Mm-mm. Di daw insertion tawag doon, amendments daw, sabi ng mga kampuy. Kaya doon sabi ni si SP Alan, pag administration, amendment. Pero pag ikaw ay nasa minority, sasabihin insertion, di ba? So, nagkakaroon nga ng ganun. Natatawa lang tayo. Akala kasi ng mga minority ngayon, natutuwa tayo sa ginagawa nila. Pero kung mapapansin mo, Joey, no, sa lahat ng social media platform, lahat ng ginawa ng pag-walk out ng minority, no, nakita mo, galit ang tao. Tinatawanan sila. Naglabasan yung mga ginawa nila. Kasi, yun yung reason kung bakit ka inelect ng yun yung reason kung bakit ka inelect ng taong bayan. Para makipagdebate, para makipagbangayan sa plenaryo. And you're not doing it, di ba? So, what's the problem? What's the problem? Ano hindi mo kayang gawin, di ba? So, parang nakaka-frustrate na magiging ganun yung nila, magiging ganun yung behavior nila sa Senate. At nakakawisit doon, ito rin yung reason kung bakit hindi sila nire-respeto, okay? Ito rin yung reason kung bakit hindi sila nire-respeto. They are moving heaven and earth para hindi matuloy yung online voting. Para hindi matuloy yung online voting. Sinasabi nila na, ay hindi kasi ang tawag dito, yung online voting para lang yan kapag force majeure, keneso, ganyan. Yun yung nandun sa rules ninyo, babaguhin nga eh. So that other senators can participate, ganyan. At ang point doon kasi, Joey, no, ang Ayaw nila. pag-uusapan pa lang ni Marcoleta, yung pag-amend pa lang, hindi pa yung hindi pa yung substance yung pagdadebatihan eh. Correct. Because they are already moving heaven and earth para hindi yun mangyari. Okay, fine, you disagree with it. Then why don't you highlight your arguments about it? Like for example, why are you pushing for this? Dahil ba mauubos, maaaresto lahat ng mga mga senador ninyo, mga miyembro ninyo? And sa akin, sa totoo lang, if the answer is yes, ano ngayon? Kung ang answer is yes, na, kasi makukulong pinag-iinitan na ng administrasyon tong mga to eh. Ang question dito is, ano namang problema? Kung yung majority is trying to look after their fellow majority members in order for them to do their job as senators, anong problema? Correct. Kaya nga, Diba? Anong problema? Diba? Kung babaguhin, kasi pagdating sa pagbabago ng rules, ang magmamatter lang dyan is it a majority decision. Correct. If it is a majority decision, wala yan. Kung gusto nilang tanggalin yung force majeure as a requirement para magkaroon ng online voting, so be it. Diba? O di ka, kung gusto mo umattend ng personal, di mattend ka ng personal. Wala mo problema yun. So tama lang yan dahil ang gobyerno hindi na makabayad if may bend the law, so patas. Ano daw? So ngayon, yun yung hindi ko, ang problem kasi,
the minority is playing not within the rules anymore. They are getting nudge from the judiciary and the executive. 'Di ba? Biruin mo si Ping Lacson, sinasabi niya, hindi, ang gusto naming senaryo pagka na-demanda yung mga yan, magiging 11-10 na. 11 na yung minority Diba? ngayon, tapos yung majority magiging 10. So kumbaga parang paper majority na lang sila kasi 10 lang yung magiging present. I mean, yung ganito ka brazen na minority na ang tawag dito na sasabihin na hindi makukulong naman kayo, ma-arrest naman. Bakit sure na sure ka? Are you expecting a nudge from the judiciary and the executive department? 'Di ba? Huling-huli kasi sila dun eh. So ibig sabihin, hindi talaga kayo independent. Kayo dyan sa minority, hindi talaga kayo independent. Mapagamit. Somebody is cooperating with you. 'Di ba? Correct. Ayun. At malamang mga taga Malacanang 'yan. Kitang-kita naman na talagang ginawa niyo over talaga ng Malacanang para masira yung 13 at makuha nila yung majority. Oo, Yun oo. talaga yung purpose nila dyan. Kitang-kita naman natin yun. Correct. Kaso madagdag ko lang Joey, alam mo yung si Rizal Tiveros yan, sasabi sila na ayaw nila magkaroon ng Zoom or pag di naka-attend yung senator, hindi pwede sila, ayaw nila. Pero kung matanda mo Joey, nag-file sila ng resolution doon before na si Laila de Lima ipayagan. Ito ba, diba? Oh. Kaso nga lang, hindi nila nakuha yung pabor na yun. Kasi Hindi nga, nag-change kulang siya ng sa rules. Hindi nag-change ng rules kasi wala siyang number. Hindi siya part ng majority. Correct. 'Di ba? Correct. Oh. Kaya sabi ko, ito namang mga to, huwag niyo kami pinagpupuputa dito na kala mo hindi kami nag-iisip. 'Di ba? Kaya nga, kalulungin Gusto niyo natin rin yan alam, no? dati. Nung gusto niyo protektahan si De Lima, gusto niyo rin gawin yan. Mangyayari yon. Mapagbibigyan niyo si De Lima kung meron kayong numbers. Kaso wala kayong numbers. Numbers, Mas correct. dinamay pa ang pandemic Yun na na nga. nanahimik yung pandemic, 'di ba? O, diba? Dinamay pa yung pandemic na, ay hindi, ganito, parang, wala kinalaman yung pandemic dyan sa issue ninyo, Diyos me. Hindi Senators lang yan, oo, hindi niyo inapprove yan dahil na-approve yan nagkataon lang na merong pandemic. Out. Pero Oo, kung at saka out of walang numbers pandemic, sila. malamang hindi ka pa rin mapagbibigyan kasi nga wala kang numbers. At that time, nung nagkaroon ng pandemic, hindi lang naman government official yung nag-work from home lahat. 'Di ba? Lahat. So Tama. nag-benefit si De Lima doon. Sila de Lima, oo. Ayun, anyway, teka lang nakalive ako. Ayun lang. So anyway, hello, hey Pepe. Taga Popoy, meron ka pang gustong i-share? Punta muna tayo kay Hey Okay Pepe, na. ha? Sige, Pipi naman, sige. Hello, Hey Pepe. Hello, Miss Joey. Pepe Hello. na lang po. Hello, Pepe. Miss Ayun. Joey, alam mo, matagal na kitang pina-follow at sobrang nag-agree ako sa politics ninyo ni Sas. Kaya very thankful ako sa inyong dalawa and yung other supporters natin na nag-shed ng light, no? Syempre, baka kaedad ko rin kayo kaya gano'n. And we've experienced yung politics sa Philippines, no? I've commented one time nga, sabi ko, kasi yung partner ko ngayon, kakamping siya. As in, OMG, so how's the relationship? oh my God, Miss Joey. Alam mo, parang I'm hanging by a thread minsan. Okay naman siya bilang tao wala naman akong problema It's just that yung last na parang comment niya when he was asked, sabi niya parang parang hopeless na daw, ganyan. Sabi niya, ipopoto daw niya si Risa and then si Trillanes. Oh my God, sabi ko, parang seryoso, alam mo na yung He listens to history your ng politics niya. politics. He listens to your politics or hindi siya aware kung ano yung politics mo? Aware naman siya one time kasi sinabi ko na parang at that time sabi ko, masaya naman ako kay Duterte. Hindi ko alam bakit anti-Duterte ka. Sabi ko, ano bang hindi mo gusto sa kanya? Sabi ko ganun. And then we had a couple of discussions before na, alam mo na, it led to hindi maganda. Hindi ko alam bakit. Kasi parang sobrang na-pollute yung utak nila. Somehow. Hindi ko alam sa algorithm ba? Di ba? Kasi lahat ng mga kakampings na nakikita ko, bakit ganun sila mag-comment? Sabi ko, hindi naman kita ininsulto. Bakit ako ininsulto mo ako ngayon? Bakit sinasabi mo sa akin na ganun? When in fact na, siguro, kasi yung age gap namin parang may mga 10 years. So, okay. mas malaki yung, mas aware naman ako. Older ka. Yes, yung political awakening ko, mas nauna, di ba? Mas aware. Going back to, sabi ko nga, ang nakikita ko sa politics natin ngayon, Miss Joey, parang nakikita ko yung time ni Gloria Macapagal-Arroyo. 'Di ba? Kasi FBR dahil si Ramos, dilawan siya So tahimik lang kahit anumang mga kurakot na nangyari ng mga panahon na yun, tahimik lang yung mga tao. And then here comes Gloria, ang dami niyang ginawa. In-attack siya, 'di ba? And then same goes with Erap, ganoon din. Si Erap siguro nangungurakot. Alam mo nga, nangungurakot naman silang lahat. Pero siguro si Erap was planning to do something different. Pero ayun, Ang problema naman kasi kay Erap,
hindi niya pinayagang mangurakot yung iba. Yun nga. Tinanggihan niya yung mga oligarchs. Exactly. Di ba, may mga oligarchs na gusto ng sovereign guarantee which he did not extend. Hindi Exactly. extend ni ERAP. So, ano rin nila, parang, si ERAP corrupt or whatsoever, kineso, ganyan. Ay, probably is, di ba? Hindi natin alam. Like I said, hindi natin pwedeng i-vouch ang cleanliness ng kahit sinong politiko eh. Doon lang tayo sa ginagawa nila para sa bayan. So, for example, kung si ERAP, pero si ERAP, pinigilan niya ang sovereign guarantee. Pinigilan niya na ma-rape ang kaban ng bayan ng private sector. Yes. Ng mga oligarchs. Oo. Diba? I agree, oo. Doon tayo sa mga taong may ginagawa para sa bayan, ganyan. Kasi ang ano nga nila, no, and I think parang, eto kasi yung, Pero Miss Zoe, aminin mo. pansin ko kasi, Pepe, tayo mga DDS, nag-SWOT analysis na tayo eh. Yes. Nag-SWOT analysis na tayo. Ano ba yung strengths, weaknesses, alam mo yon, yung opportunities, mga ganyan-ganyan. Na ganun-ganun na tayo eh. Sila, wala pa. Nandun pa sila sa, hindi. Naghahanap sila ng perfect. So, Ganon, naghahanap sila ng perfect. So, kung ba parang, they do not think na yung mga politicians natin, these are also people. Diba? And they are politician. Okay? They are politician. For example, si Mama Lenny, tingnan mo. You are expecting Mama Lenny to be forever anti-Marcos o tapos ngayon tumatanggap siya ng 500 million mula kay Bongbong Marcos para sa Jesse Robredo Coliseum? Diba? Diba? Ibig sabihin, if you are black and white and if you are going to paano mo kakainin yan? Paano mo kakainin yung bibigyan siya ng 500 million na, diba? Bibigyan siya ng 500 million na para doon sa asawa niya, silang mag-asawa na anti-Marcos buong buhay nila, na dilaw ang politics nila, pagkatapos yung memorial ng asawa niya, funded by a human rights violator. Diba? and Miss Zoe, the kakampings are just buying it, no? Kinukonsume lang nila. Oo. Lahat. Ah. Lahat. Parang okay lang, sige. Mm-mm. Diba? Regardless kung ano man ginawa ni Leni Robredo in the Ah. past. Ah. Kay BBM. Diba? Hindi nila nakikita yung repercussion nito after sa palagay nila. Oo. Teka, Pepe, curious ako. So, Yes. yung partner mo, siya, younger siya na pink, ganyan. Tapos, Ah. yung, sorry ha, pero kung ayaw mong mag-overshare, okay lang. Pero you just share as much as you can, kung ano lang yung pwede mong ma-share. Pero Sige, Victor. gusto kong malaman, at what point nag-separate yung, like, parang, bakit ganito yung isip niya? Bakit, at what point siya parang nagpakita na parang, sobrang pink naman ito, gano'n. Actually, Miss Joey, nung una, hindi ko naman din alam. Tapos nakita ko na lang din dito sa TikTok, parang out of the blue, meron akong inopen na parang political post Oo. or video na or tapos chinek ko yung comments. Nakita ko unang-una siya dun sa comment. Oh, Tapos sabi ko, oh my God! Hindi kayo masyadong aware sa politics ng isa't isa when the Hindi. relationship started. O di parang nakikita ko naman nung una nakakamping talaga siya. Parang Oo. na-mention naman niya before. Hindi ko naman alam na ganun siya ka-hardcore. Invested, oo. Yes! Okay. Like, to the point. And then, eventually, nag-transition yun sa Facebook. Tapos nakikita ko siya sa Facebook na nag-share siya ng mga post na ganun. Mm-mm. Na, okay, nung una sabi ko, siguro naman we can work this out. Kasi, Oo. I mean, politics aside, okay lang naman yun. Wala naman sa akin. Pero, parang nangyayari na rin ngayon na parang, kasi madali ako ma-turn off sa mga parang, ganun ba talaga yung tingin mo? Parang ang babaw naman. Parang ang reasoning. Parang masyado naman mababaw yung reasoning mo Oo. para dito sa bagay na to. Or Mhm. baka hindi ka talaga nag-aral ng history ng politics ng Philippines. Parang ganon. And you don't even bother asking me kung ano ba nangyari in the past. Kasi mas matanda naman ako sa'yo. Oo. Though I tried explaining yung history natin sa politics before, Oo. pero hindi siya naniniwala. Feeling niya sinisiraan ko pa rin ang Mama Lenny niya or kung sino man yung kandidato niya. Parang, okay. Sabi ko, putang ina naman. Ano ba? Oo. Bakit ko naman sisiraan yan? Puro facts lang naman ang sinasabi ko, di ba? Oo. Anong... Ang problem sa mga pink, no, they felt attacked all the time. Exactly. No, they felt attacked. Yung parang, Paps, hindi ka naman ina-attack. Nagpapaliwanag lang kami. Oo, nagpapaliwanag lang naman ako. Pati ba naman ako, iniinsulto niya ako. Sabi niya, tingnan mo, tingnan mo, sabi niya, pinafollow mo nga si Lorraine Badoy, ganyan-ganyan, noon-noon pa, ganyan. Kasi naman, kaya ko siya pinafollow kasi, di ba, ano bang position ni Lorraine Badoy way back? Yusek. Yusek siya eh. Kasi nagpo-provide siya ng information, kaya ako pinafollow. Tapos sinasabi mo, sabi ko, big deal pala sa'yo yon. Sabi ko, oh my God, ikaw nga, pinafollow mo si Risa Ontiveros sa Superhit. Correct. Alam mo, ang hindi ko talaga magets, and I hope, may maka-explain talaga sa akin reasonably na, can you please explain the politics of Risa Ontiveros to me? Hindi ko rin maintindihan, Miss Zoe. Parang, Oh my God. parang, galit na galit siya kay Alice Guo. Sinira niya yung buhay ng tao. Sinabi niya, Chinese spy. Tapos later on, wala namang napatunayan na Chinese spy pala, ganyan-ganyan. So, parang ang sinasabi is, hindi siya Pilipino, kineso-kineso, ganito yung nangyari, kineso-kineso, ganyan-ganyan. Which is, okay, fine, sige, naintindihan ko na ganyan yung gusto mong mangyari, na galit ka sa Pogo, gusto mong paalisin yung Pogo dito sa Pilipinas.
But where is the enthusiasm when it comes to when the Filipinos are the ones na nalululong sa droga, sa sugal? Yes. Diba? Where's the enthusiasm? Wala eh. Diba? Di mo makita. So, hindi ko talaga mag-gets. So, parang, can someone please explain to me kung ano ba talaga yung politika nito ni Rizzo? Kasi hindi ko siya gets. Hindi ko siya maintindihan. Ang lala nga eh. Sabi nila nawala daw yung mga nawala daw yung mga foundation. nagte-text yung mga, I mean yung mga spam text, 'di ba, ng mga Pogo before. Eh yung mga Pogo hindi naman sila hindi naman dito yung focus nila, 'di ba? Yung mga Pogo, may negosyo sila dito, pero yung mga sugarol nila, abroad. So, ngayon, nung nawala yung Pogo, ang dami naman yung mga local na mga spam text natin like Bingo Plus, Correct. Soler. And ngayon ha, grabe yung mga spam text ngayon, yung mga kasi talaga magte-text sa'yo BDO. East West ba? Yun talaga yung nakalagay, pero fake sila. Mas malala. Mas sophisticated na sophisticated ngayon yung mga text messages. Hindi mapigil. Tapos para pinagmamalaki nila dahil kay Rizzo Ontiveros naubos na ang mga text scam. Yung parang mas lumala nga eh. Hello, mas dumami pa nga. Mas dumami pa, Miss Joey. I swear, Diyos ko. Mas malala ang online gambling ngayon. Tsaka, Diyos ko, kanina, meron ako na-observe, Miss Joey, yung, di ba may pinost ang, I'm not sure kung Philstar or Inquirer yon, yung video ni APC, explaining the ano. Tapos, I was reading the comments. Ang bilis ng pagtaas ng comments. Like, every second, may nagko-comment. Sabi ko, ay, wow. Si grabe naman ang troll. Grabe ang troll farm. And they were, lahat negative. Negative. Lahat negative. Sabi ko, parang full blast. Full blast talaga. Oh. Ay, nirecord ko nga yun eh. Nag-screen record ako eh. Kasi sabi ko, parang this is unusual. Kasi kahit gano'n naman kabilis yung internet mo, Miss Joy, gano'n naman kabilis yung pag-accumulate nung parang 1 hour pa lang, nasa parang mga 3,000 comments, 5,000 comments na yata, if I'm not mistaken. Yung post nung ano. Tapos lahat puro negative. Tapos mga comments yung bakla, ganyan, bakla ka. Ganun lang. Tawag nila bakla si APC. Sabi ko, in-explain lang naman niya doon. Bakit? Sabi ko, wala naman siyang siniraan doon. Bakit galit na galit sila? So, obviously. Yun lang naman sa akin, Miss Joey. Sana. Tingin mo, Pepe, you do not have to answer this. Pero tingin mo maaapektuhan yung relationship niyo nung differing political views ninyo? Actually, medyo naapektuhan na nga eh. Twice na kaming muntikan na maghiwalay. Really? O kasi Miss Joey, binastos niya ako. Oo. Kasi binastos niya ako, pinalayas ko siya sa bahay. Lumayas ka dito. Dumating sa ganung point na. Oo, kasi na-offend na ako. Kasi sabi ko, nag-uusap tayo, kung hindi ka mo kayang mag-engage ng political discourse, huwag kang mag-engage. And I don't think the kakampings are capable of doing that. Yeah. They'd rather insult you. Than, ngayon, it's all up to me to accept that. Just let it be. And iwasan na lang yung talks about politics. Pero minsan lumalabas pa rin sa kanya. Like kanina lang, parang we're talking about salary increase and whatnot and taxes. Tapos sabi niya, sabi ko, oo nga, di ba? Ang sakalap, ang taas ng tax, ang laki ng tax natin, tapos ganyan. Hindi, okay naman ang gobyerno, sabi niya. Okay daw ang Okay lang naman sa akin. Wow, sabi ko nga eh. For someone who were, very, very opposed sa... Yes! Tapos biglang okay ang gobyerno. Miss Joey, Oh can you believe that? Sinabi niya okay lang sa kanya ang gobyerno ngayon? Oh my God. Hindi ko na alam, Miss Joey. Ano ba? Hiwalayin ko na ba? Sige mo lang. Pero, kasi ako, parang feeling ko, may ex, sige, mag-share ako ng very, very slight. Sige. May ex ako, very different talaga yung politics namin, as in. Super different talaga yung politics namin. As in talagang parang, talaga, yung, part siya nung left-leaning kineso. Ganon. Tapos, way older siya sa akin. As in, parang mga 15 years yung age difference namin. Ganon. Tapos, super, super yellow siya. Ganon. Super, well, I would say, above anything else, yung anti-Duterte siya. Kasi critical rin naman siya sa mga yellows eh. Critical rin naman siya dun sa mga, yellow personalities, ganyan. Pero, super anti-Duterte siya. Ganon. Syempre, parang ako, at that time, nagtatrabaho na ako sa government noon. So, nagtatrabaho ako sa government noong time ni Pinoy and naabutan ko yung time ni PRRD. So, na-compare ko talaga yung policies. Magkaiba talaga. Kasi talagang, parang, hindi naman ito matandang to. Tapos, makita ko talaga yung nag-change talaga yung environment sa government when PRRD came in. Lalong-lalo na sa, dun sa agency na pinagtrabahuan ko. So, it was a national agency. So ako, positive yung kasi parang sa akin, ganun yung gusto ko leader eh. Ganun yung gusto ko yung parang, you impose your will. Na pag sinabi mong ganito, kailangan susundin ng lahat. Hindi mo pwede yung sasabihin mo ganito yung rules pagkatapos parang pwede naman palang makalusot. Yung ganun. Yun yung kumbaga, management philosophy na
na preferred ko. So, nung time ni PRRD, nakita ko yung mga action niya, nakita ko yung parang, ay wow, in fairness, seryoso siya doon sa mga sinasabi niya. Seryoso siya sa 888. Kasi umiikot yung tumbong ng agency namin pag nakaka-receive kami ng 888 complaint eh. Talaga parang, ay, ito, kailangan ganito, kailangan masagot to. Kasi, pag hindi mo siya nasagot on time, at nagreklamo ulit yung nagre-reklamo sa 888, yari ka. Mayayari ka talaga. Meron ka talagang magre-report ka talaga sa Malacanang. Masasabon ka talaga doon. Ganun yung situation before. So, you really feel that the people is empowered. Empowered talaga yung taong bayan na magreklamo, empowered sila na empowered sila na ang pangalan nito? They have to be addressed. The people felt that they were seen. Kasi nga, pag nagreklamo sila, may action. Hindi mo pagbibigyan all the time kasi hindi naman yan hindi mo naman sila, kasi syempre iba parang magreklamo, hindi rin naman talaga makatarungan yung mga hinihingi nila. Pero the mere fact that you attend to their complaints, malaking bagay kasi yun sa, ng taong bayan, ganyan. Walang ganun kay PRRD. Tapos yung mga, tawag dito, yung, parang na-offend kasi siya dun sa patayan, ganyan-ganyan, dun sa war on drugs, ganyan-ganyan, kineso, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, yung mga addict at saka yung mga drug lords, I'm so sorry ha, pero yung mga buhay, you tell me sino yung mga pinatay out of whim. Yung yung pinatay lang kasi wala lang, trip-trip lang, ganyan-ganyan. And probably, I am going to be with you in fighting for justice para doon sa tao na yun, na pinatay lang dahil trip-trip lang. Sasamahan kita. Pero kung gusto nyo ipaglaban ko, yung mga namatay along the way, at namatay during bypass operation, tapos mga addict, tapos mga drug lords, pusher, ay, ubusin yung oras ko dyan. Paglalaban ko yung buhay, mapaganda yung buhay ng mga hardworking, honest Filipinos, kasi yung mga yan. Diba? So, hindi kasi mayroong pamilya sila, pamilya pala nila, ba't di nila napigil yung mga anak-anak nila mag-addict? Diba? Or mag-push, or mag-involve sa droga. Diba? Yes, oo. Pagkatapos kayo nga, hindi nyo napigil yung addict nyong anak, pagkatapos gusto nyo, isasama nyo pa kami. Diba? Pagkatapos kunwari, nagkaroon ng, kasi once you deal with drugs, you are already playing with death. Not only with the government. Kasi mga drug lords, pumapatay din yan. Yung mga pusher na pumapatay rin yan. Diba? So parang, sa akin kasi talagang kadiri talaga yung, hindi ko talaga, yung sa akin, sige, naiintindihan ko kayo, parang you get offended, ganyan-ganyan. Pero kasi yung feeling ninyo na na-offend kayo, pagkatapos yung feeling ko na safe and secured. Same feeling, Ms. Zoe. Mabibigay nyo ba sa, eto lang. Okay. If I am going to give in with your offended feelings, can you ensure me that I would feel safe and secure? Pwede ko kayong pagbigyan O sige, tara, labanan natin yan, labanan natin yung kawalan ng due process, pagpatay sa mga, paghunting sa mga drug lords, ganyan-ganyan, whatever, ganyan. O sige, if you would be able to give me safe and orderly streets, samahan ko kayo. Pero kung wala kayong maibigay sa akin na safe na street, diba? Tapos itong ginagawa ni Duterte, nag-work. Tigil-tigilan niyo ako sa kaartehan ninyo. Feelings lang yan. Yung feelings ninyo, wala yung binatbat dun sa safety ng kipay ko pag naglalakad ako ng madaling araw. Diba? Siyempre mas importante yung safety and security ko pag naglalakad ako ng madaling araw, nasa labas ako, diba? Yung maghahasa ng adik. Diba? Ayun. So, ending, Miss Joey, naghiwalay kayo niyan. Naghiwalay kami ng malala. Oo. Naghiwalay kami ng malala kasi sobrang well, nung una, parang, tawag dito, hindi, we can get past through it, ganyan. Pero hindi kasi meron talagang value difference Meron talagang value difference. So, kumbaga parang, kasi ang magaganda kasi dun sa mga tao na, yung mga yung mga anti-Duterte, mga kasi to mga smart rin naman kasi itong mga to, sila yung mga, yung magaganda yung mga, parang culturally, ito yung mga may creative, magaling magsulat, mga artist, kumbaga yung mga pink na yan, ito, hindi rin naman sila yung, matatalino naman, hindi sila bobo, but they were just so programmed in such a way that they give more value on their thought processes na very theoretical at hindi reality-based. Ganon. Like for example, yun nga, parang for them, hindi kasi mas importante yung individual rights kesa dun sa... For me, yung individual rights mo, wala yung binatbat kung nagpapatayan lahat ng mga addict dito, kung hindi ka makalabas sa madaling araw, kung hold upin ka sa taxi. Wala binatbat yung individual rights. Paano pa-exercise ang individual rights mo kung wala tayong peace and order? Diba? But these people, they were already programmed to adopt yung hyper-individualistic na, hyper-individualism na values na kinakat-kat ng mga Westerners sa isip natin. Ganon. Mga nasa fairy tale, sabi ni V, correct. Nasa fairy tale, yan talaga yung magandang description sa kanila. Nasa fairy tale sila, yung parang hindi sila nakakaramdam ng threat. Ganon. Yun yung problem sa kanila. So,
you know, at nagtatrive sila sa ganon. Eh, tayo kasi, parang tired na tayo eh. Parang hindi na ano eh. Ay, maghihiwalay 100%. Ayan. Sorry, pero optimistic pa rin naman ako. I mean, okay naman siya sa person eh. I mean, he Oo. can be a partner. Pero, Oo. sabi ko Ay, nga, bumoto daw kayo, maghihiwalay daw si Pepe. may pa-poll pala kayo. Sorry naman, hindi ko nakita. Pero sige. pero naghiwalay kami. I think, hindi naman dahil sa politics, pero I think it played some part. Na dahil, Medyo malaking part yun, actually. Kami rin eh, kasi twice na kaming nagkamuntikan eh, na maghiwalay because of that. Dahil, kasi parang makikita mo na rin yung personality ng tao doon. Kasi parang, okay, dahil lang sa politics, ganon. I mean, kaya mong pagpalit. I mean, is your politics bigger than our relationship? Correct. Diba? Ay, Kung mas malaki yan, sige, doon ka na. Okay lang sa akin. Parang, oo. Sige, pero ito medyo somewhat personal to. Pero parang, ito yung turning point. May instance kasi na, ano kasi siya, yung parang, alam mo yun, yung matulungin sa kapwa, ganyan-ganyan, etc., ganyan-ganyan. So ngayon, basta nag-away kami ng bonggang-bongga. And then, I was waiting for him to, na makipag-make amends sa akin, ganyan-ganyan, etc., etc. Tapos nawala siya. As in, nawala talaga siya. Parang more than, parang I was expecting him to come back immediately. Tapos nawala siya. Siguro parang mga 12 hours siyang nawala. Tapos, nung bumalik siya, sinabi niya, hindi kasi tinulungan ko kasi yung magbubute somewhere, ganyan-ganyan. Kasi parang, ang tawag dito, sinamahan daw niya, ganyan-ganyan, etc., etc. And naniniwala naman ako na ginawa niya talaga yun. Naniniwala naman talaga akong nung sinabi niya na yun yung ginawa niya, naniniwala ako. Pero, alam mo yung sobrang hypocrisy na, parang putang ina, magkaaway tayo. Masama yung loob natin sa isa't isa. And, parehas tayong busy sa buhay. Parehas marami tayong ginagawa sa buhay. Pagkatapos ikaw, mag-uubos ka ng 12 hours, imbis na pag-usapan natin yung away natin, lalabas ka, tutulungan mo ang magbubute or kung sino man diyang nasa sasamahan at kakausapin siya tungkol sa problema niya sa buhay. And yet, you cannot come to me and talk to me and deal with our own problems? Nakita mo yung doon? Nakita mo yung hypocrisy doon? Yung parang, kung gusto mo tulungan yung di tulungan mo, pero putang ina, isipin mo, mag-aaway pa tayo. Di ba? yes. Isipin na natin yung sa atin, di ba? Yun na pa yung Isipin na natin problema, yung away natin. Hindi yung parang, putang ina, gusto mo agad i-solve yung problema ng mundo pagkatapos yung away natin, hindi mo matapos-tapos. Tapos, crucial kasi dito, kasi kumbaga, parehas kaming busy eh. Parehas kaming nag-o-office. So, parehas kaming, we would work like maybe 12 to 16 hours a day because grabe yung demand sa trabaho namin parehas during that time. So, ibig ko sabihin, parang yung mga time na meron kang oras, you're supposed to use it to improve your relationship, di ba? Pagkatapos ikaw talaga, ang naisip mo talaga, tulungan yung magbubute. Hindi ko gets, yung parang, pagkatapos, magagaslight ka kasi parang, bakit ka galit? Tumutulong ako sa iba. Yung gano'n, di ba? Yung parang, yes. magagaslight ka pa, yung parang ako pa yung masama ang putang ina, di ba? Kasi kino-question ko yung pagtulong niya sa magbubute, di ba? Yes. Lalabas pa na ikaw yung masama. But I just find it so hypocritical, yung ganong klasikan. I think, a little politics, yung ganong klaseng problem, it translates to politics yung ganong klaseng hypocrisy. Nag-gaslight na rin ako a few times with Joey, actually. Dahil dyan, parang, pagod na pagod na nga ako, ganyan-ganyan. Tapos Mariose. Anyway, ayan. Meron pa gustong i-share, Pepe? Okay na ako, Miss Joey. Actually, very therapeutic itong nangyari sa atin. Matagal na ako nag-request sa live mo. Kasi nga, medyo bothered ako. Parang, gusto ko lang din makakuha ng other views na I mean opinion in terms of having a kakamping or kakamping Although may mga friends naman akong kakamping na very tolerable naman. Pero itong isang to talagang sobrang feisty kasi siya. Like, invested siya dun sa Oo, as in like hindi ko alam, cellphone niya siguro. Cellphone mo yan, parang gano'n. Or yung hindi niya na pinaprocess yung information na nakukuha niya. Hindi So, na. niya. Yung mga nauna naming, correct, yung mga nauna naming conversation, ginagaslight pa niya ako. Sabi niya, dami-dami mo namang alam, ang dami mong alam. Ginaganon niya ako, parang, instead na parang ma-flatter ako, parang na-insulto pa ako, kasi sinasabi mo, parang sobrang naman, dami mo namang alam. Totoo naman, kasi mas matanda ako sa'yo. So, mas marami ako experience. Mas ako nagbabayad ng tax sa'yo. kaya mas masakit yung loob ko na ganito yung nangyayari. Totoo. Ayun. Anyway, shoutout lang ako kay Kuya RTL, si ano yan?
Taga-Bugo NY. Ayan. Kuya Archiel, maraming salamat. Thank you very much for all the love and support. Thank you. Ayun. Anyway, ayan, sana mag-work. Miss Zoe, dapat mag-workout. Sabi mo sa akin pag ano. Optimistic naman ako. Tandaan mo yung pangalan ko, Miss Zoe. Pag mabalitaan kita. Mag-join ako ulit sa live mo. Mag-join ka ulit pagka-break na kayo. Joke lang. Ayan. Sige, salamat Miss Zoe, and sobrang thankful ako sa mga ginagawa ninyo. Basta very thankful ako na sobrang aligned ako sa inyo kasi well, obviously siguro magkakaedad tayo, no, kasi nakita na natin yung political history ng Pilipinas, and hopefully sana it would turn out na magkaroon pa rin ng magandang result. Hopefully in the future, kung ano man yung mangyayari sa atin sa Pilipinas, hopeful pa rin tayo. Laban lang. Wala laban tayo. Hindi lumaban sa totoo. Wala mang ibang choice eh. Kaya nga. Yes. Same lang naman. Ganun pa rin naman. Bumalik lang tayo ng mga nakaraan. Masakit lang kasi tanggapin kapag kunwari, you allow everything to happen without giving up a fight. Diba? Correct. Correct. Ayan. Thanks to Bong and Ate Gail too. Kuya Bong, Ate Gail, maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat sa love and support. Ayan. Ayun. Anyway, punta na tayo kay Rygar, ha? Thank you, Miss Joey. Thank you, Pei. Hello, Sir Rygar. Kumusta? Long time. Ay, Ma'am Joey, ang tagal na, sobra. Oo nga. Meron ka rin bang love story na ikukwento sa amin? Totoo, Ma'am Joey, buyawa. Kayo pa ba? Marami ba? Oo, Ma'am Joey. Actually, lately lang may pinag-awayan din namin about dyan. Kasi accidentally, hindi ko alam kung paano, pero nasend ko sa kanya yung about sa issue kay Riza. And then, after nun, ang haba ng message niya sa akin, sobra. In-explain niya yung dun sa about sa pagiging PhilHealth Queen ni Riza, something like that. In-explain niya na hindi daw siya kasali. Paano hindi siya kasali? Ewan ko. Meron siya dito explanation din, sinend sa akin, masahin ko lang sa ganyan. Here we go again, sabi niya, every time Senator Riza Ontiveros speaks out or stand firm on an issue, some people dig out old fake news to try bring her down, sabi niya. One of those is this PhilHealth Queen, sabi niya, quote and quote. Riza Ontiveros deserves the more moniker? PhilHealth Queen, not because she stole the PhilHealth, but because she has been one of the strongest champion of public health in Senate, from mental health law to expanded maternity leave, universal health access, and legislative records, prove that she has always fought to protect the health and dignity of ordinary Filipinos, sabi niya dun. Tapos dito sabi niya dito, according to COA, decision number 2018-169 and 2018-170, the disallowed bonuses amounting 163 million were issued 2009, 2010, and early 2014, and 1.761 billion for 2013. Ang haba, Ma'am Joey, explanation niya. Hindi ko mabasa lahat. Actually, ang issue kay binasa ko to, sobrang haba. Babalikan ko yung issue dyan kay ano. Kasi ang problem dito sa kanila, hindi nila ina-address directly kung ano yung issue eh. Parang kasi sinasabi na, hindi naman kasi siya na demand, hindi naman kasi siya na ganito, emirate, kineso, ganyan. Nag-model si Riza sa PhilHealth eh. Nag-model yan sa PhilHealth. Pagkatapos, parang, may mga questionable na ano, no? Kagaya sinasabi nila, hindi naman daw siya in order na ibalik yung unauthorized bonus. Hindi, kung kunwari mag-i-issue ang COA, hindi naman yun towards Riza Ontiveros eh. Ang kasasabihan nun yung PhilHealth, hindi naman si Riza Ontiveros mismo. But anyway, yung sinasabi nila na problem sa PhilHealth issue, kineso. Hindi rin ako masyadong convinced na na-clear niya yung sarili niya about it eh. Dun sa naging issue niya na yun sa kanya. But anyway, sabihin na natin na gano'n na nga, sabihin na natin na okay, fine, total hindi naman nag-ripen into a full-blown case yung PhilHealth issue niya. Ako, personally, hindi ko na rin yan masyadong binabato kay Riza, yung PhilHealth issue na yan. But rather, I question kung ano yung mga inconsistencies niya sa politics niya, gano'n. Kasi glaring yun eh, napaka klaro na, alam mo yun, yung, hindi mo siya mapagkatiwalaan. By the way, Riza Ontiveros, for one reason or another, hindi ko rin maintindihan kung bakit siya na-involved sa PhilHealth, bakit siya parang naging consumer representative niyan, ganyan. Kasi at that time, laging natatalo sa election si Riza Ontiveros. Pagkatapos, for some reason, napunta siya sa good side ni Ninoy Aquino.
Ganon. Parang hindi ko maintindihan. Parang, ano ba talaga politics nito, Risa? Ganon. So, ano rin talaga siya? May yung political prostitute, alam mo yun? May pagka-political Oo. prostitute rin talaga siya. Ganon. Tapos, di ba, nanghingi rin ng tulong yan kila PRRD, kila Inday, in order Kila to win, Inday. in order to win, in the Senate, in order to win the senatorial election. So, yun. Anyway. Tapos, ito pa, Ma'am Joey, isa pa yung subject namin na napag-awayan, about dyan sa EGK. Sabi ko sa kanya, hala, ba't hindi mo maintindihan? Sabi ko, personal din kasi siya, ma'am. Uniform personnel din. Pero yun nga lang sa Coast Guard kasi, kaya medyo hindi niya ma-encounter yung ganong bagay. Pero dapat maintindihan niya if sakaling ganun. Kasi kagaya nga ng sinasabi natin noon pa, ma'am, meron talagang collateral na mangyayari dyan pag may operation lagi. Kasi ang hindi kasi nasasama sa conversation, kung maniniwala kami sa inyo, okay, na mas importante yung mga pinagsasabi ninyo, hindi ba kayo naniniwala na importante din sa amin na makaramdam ng safe and security? Bakit hindi nila makita na importante sa atin na mabuhay in peace? 'Di ba? Bakit nila makita yun? So, yun yung, actually sa akin, doon ako na-offend dito sa mga anti-Duterte, na bakit ang feeling nila, napaka-importante nung pinaglalaban nila, to the extent na hindi nila nakikita yung mga pangangailangan natin. Kami ay ordinaryong Pilipino din. Kami ay nangangailangan ng peace and order. Gusto rin namin ng kapayapaan at katahimikan. Ngayon, kung kunwari sabihin natin na, sige, ayaw natin yung ganyan, ayaw natin ng war on drugs, ganyan. Kung hindi kayo gagawa ng war on drugs, how can you bring peace? Real peace, ha? Real peace. Yung talagang hindi kami mangangamba sa pekpek namin ng madaling araw pag lumabas kami. Diba? Would you be able to give that? No! Naramdaman ba? Kasi hindi kasi nila naramdaman yung buhay under Pinay administration na grabe ang kriminalidad. Grabe ang crime. Totoo, ma'am. Kaya nga, sabi ko sa kanya, I was explaining it na sabi ko, alam mo, nag-work din ako sa under ng administration ni Pinoy tapos ni Duterte. And then nakita ko talaga yung drastic na pagbabago. Sabi ko, tsaka hindi mo pwedeng punahin yung experience ko kasi yun yung mismong experience ko na personal talaga. Paano yun na-resolve nyo, Rygar? Actually, ngayon, hindi. Okay. Hindi pa kami nag-uusap, ma'am. Pinagsisimulan talaga siya ng away. Totoo. Pero, actually, minsan, ina-avoid ko na nga minsan na uusapan. Bawal ka dyan. Tapos, bawian na lang kita pag 2028, sabi ko. Ayun nga, grabe. High blood sila niyan, no? High blood sila niyan pagka anyway. Actually nga, ma'am, di ba, umuwi rin ako nung lately this year. Umuwi ako December. Tapos, nag-attend ako ng homecoming. Tapos? yung mga staff ko. Sabi nila, ano kaya gagawin natin, no? Actually, kasi one time, naging topic talaga namin yan, ma'am. Among the core? Nung doon din sa batch ko. Oo. Sabi ko, ano nang gagawin natin? Sabi, ang simple lang ng pinapag-usapan na, sabi, hayaan nyo na lang yung mga matatanda mag-away-away. Pero hindi, sabi ko, syempre nakakalumural naman. Ang dami na nating pinaghirapan nung past administration na i-push through. Tapos ngayon, bumabalik na naman. For example, yung, di ba alam mo, Ma'am Joey, nung pagka-apak ni PRRD, alam mo kung ilan yung front ng NPA? Over almost 100 plus. Pero nung after ng administration niya, bumaba sa 17. Kaya naubos talaga. Naubos talaga sila. Tapos ngayon, nagiging aktibo na naman sila. Siyempre, wala kayong magawa kasi siyempre, sobrang humihirap yung buhay. Tapos, natitake advantage din itong mga nasa makakaliwang grupo. Marami silang napupull out. Di ba? Yung lately na nangyari doon sa Mindoro, yung 14 na yun. Humihingi daw sila ng katarungan, ma'am. Ewan ko ba? Diyos me. May, ang tawag dito, ay, ma'am. Ano yung feeling nung core kay BBM? Wala, ma'am. Sa totoo lang. Indifferent lang, ganon. Kumbaga parang hindi hate, hindi love, parang, sige lang, matatapos ka rin, parang ganon. Yun, ma'am. Yun yung feeling. Hindi kagaya nung past administration na high moral talaga yung tropa. Na, alam mo yun yung parang na-enjoy mo yung trabaho mo kasi alam mong mahal din ng tropa yung si Sisi. Tapos lahat ng ginagawa is talagang alam mo na para sa bayan talaga. Ngayon, wala, ma'am.
Oo. Tapos, alam ko kung bakit panalo-moral ang tropa, ma'am. Kasi nung na-pull out yung budget ng modernization plan. Oo, oo. Na-stunt biglang natigil. Grabe. Tapos, malaman-laman na lang pala namin na dinagdag din pala sa flood control. Oo. Yeah. Low-moral ang tropa. Yeah. Oo. Imbis na nakabili na sana tayo ng 2 submarine kasi kala Oo. additional na unit natin, wala eh. Mm. Diyos me. Isa rin tong buti na lang, turis na akong magsalita, ma'am, kasi I'm out of service na. Yes, ma'am. Talaga? After ng schooling, honorary discharge mo. Okay. Bakit? Ayaw mo? Ha? Ayaw mo? After ng schooling dito, may offer si Canada eh. Okay. So, nandyan ka na sa Canada? Yes, ma'am. Feeling ko dito ko na lang ituloy. Kita-kits na lang sa balikatan, ma'am. Ganun. Diba? Oo. Ganun ba? Anyway. Sige. Ayun lang, ma'am. Okay. Question, sir. Ano feeling ng tropa sa pag-aresto kay Bato? Napag-usapan niyo yan? Yes, ma'am. Napag-usapan din namin. Anong feeling daw ng core sa pag-aresto kay Bato? Actually, tag na ito. Gripings na naiiyak ang iba, pero yung iba hindi. Kasi, most especially, ma'am, nung kinanta na ni Bato yung yung PMA him, ma'am. Oo. Yung talagang, yung mga phrase pa talaga na talagang dun, nalumuran kami dun, ma'am. Pero syempre, hindi rin kasi kami makasalita din. Kasi syempre, di ba, non-partisan nga po kami. Most especially, lagi yan, ma'am, na nasa rad message na pinapa-remind sa tropa. Inaano kayo na wag. Galing sa taas. Grabe no. Ayun. Anyway. Pero long time no talk, ma'am, Joey. Ngayon lang ulit. Oo nga. Di ba? Oo. Pero salamat sa update ha. Yes, alam mo, 2018 pa ata? Something like that? Hindi naman, mga pandemic. Oo nga pala. Oo. Ayun. Di pa kami nun, ma'am eh. Kasi nung pandemic, na-deploy kami sa boundary. Buti naman talaga si PRRD yung presidente natin nung pandemic. Kundi patay tayo lahat. True. Ayan. Wala na si Bennett. Oo nga. Oo. Hindi na kayo nag-uusap ni Bennett. Ay, wala na, ma'am. Ay, G-Ray. Anyway. Siya, Sir Ryger, punta na kayo Sunflower, ha? Okay. Thank you so much. Thank you very much. Maraming salamat sa pagdalaw. Sakali. Yeah, oo. Magsabi ka pagka nakauwi ka. Sure, ma'am. Ayan. Thank you. Hello. Thank you. Hello, Sunflower. Hello, Miss Joey. Ooh, thank you. I did not Ayan, expect. anong chika mo? May jowa ka rin bang pink? Hindi po siya totally pink, pero always neutral. Parang ako po yung nag-initiate ng argument kasi from ano po kasi ako, ma'am, from Mindanao, Ozami City. And personal sa'yo yung war on drugs, ano? correct, ma'am, very personal. Kasi yun nga, ma'am, imagine 20 years of my life po na takot kami, like the moment the clock hits 5 o'clock, dapat nasa bahay na kami kasi yun yung parang oras na nagkagala na yung ano. So parang taga Ilocos kasi yung ano yung so okay. parang every time I try to talk about what's going on in the Philippines, parang sinashutdown niya yung conversation kasi yun nga hindi siya agree doon. And then I try to explain na parang siguro hindi na value ng hindi siya agree sa war on drugs. yung sa ano po, yung sa innocent daw na nadadamay. So, yun in-explain ko na normal ata yun na may collateral damage. It's because meron talaga ding mga Filipinos na nagiging nosy kung may mga pangyayaring, especially on raids po. Ang ano kasi doon is, when they say na merong mga inosenteng nadadamay, ganyan-ganyan, magbigay sila ng kahit anong mga, meron bang possibility na kapag meron kang police operation, na merong zero innocent na madadamay. Kasi for example, di ba? Can they provide kasi yan yung problem yan yung mali dun sa argument eh. Kasi parang they are thinking that it is possible na walang inosenteng madadamay. Ganon. Kaya nga po, mami. And then coming from a family po na police at saka mga sundalo, ma'am, knowing Ozami City po, 2 beses po akong
na-hold up na, alam mo yung 3.8 caliber po nakatutok sa noo ko. Oo. And then, tapos yung katabing bahay po namin is internet cafe, hinold up din po. And then, yun nga po, may 2 nabaril. And it's just more on drug-related na incident. Kaya medyo, yung pag-upo po ni President Duterte, that was the only time that we had peace of mind. Talaga. And then, yun nga din po, when it comes to collateral damage, nung na-hold up po kasi ako, yung pinsan ko pong police, nag-react talaga dahil nga po sa, yun, may baril involved. And then, kung sino lang yung na-pick up nila para umamin or magturo kung sino yung nang hold up talaga sa area na yan. Kasi by area po yung mga hold uppers sa amin. May jurisdiction din sila, no? Oo nga po, mami. Kaya, yun lang naman po, Miss Joey, na like, dumadating talaga sa point na hindi nag-a-agree. Ang sa akin lang is, maintindihan niya yung point ko kung bakit. Nagiging source ng away nyo ba? O hindi naman? Hindi kasi siya kung, mami, yung nag-a-argue. So, tahimik lang. So, naiinis ako. Parang feeling ko hindi niya ako nagkinakampihan. Ganon. Hindi kanya inaaway, pero hindi kanya kinakampihan. Oo, ganon po. Kaya, Mas annoying yun eh, no? oo, yung tahimik lang po, nonchalant reaction, yung ganon. Tapos aware naman po siya tungkol dun sa nangyari sa akin yun na na-hold up ako tapos yung may hold upan na naganap na may nabaril talaga. Ganon. Pero yun po, after nung naupo na si President Duterte, na wala talaga yung tumahimik after 20 years. Alam mo, teka lang, sa tower, may kwento ako maganda. Sige po, okay lang po. Sorry, nagtututbrush ako. Ang tawag dito? Nung, si Sir Rygar kasi, matagal ko nang ka-TikTok yan. As in, nagsastart pa lang ako sa TikTok. Nakachika ko na yan si Sir Rygar, ganyan. Nung time na yun, nung nagsastart pa lang ako sa TikTok, meron kaming nakausap na taga Osamis din. Tapos, lumipat siya ng Zamboanga del Sur. Tapos parang nag-teacher siya. Basta may nag-establish siya ng career niya doon. In-explain niya sa amin sabi niya gano'n, yung sa war on drugs, kung ano yung eksena sa Osamis, sabi niya gano'n. Hindi kasi nila naiintindihan na for the longest time, kami, tinanggap na lang namin na part of life na yung threat sa, Oo, ma'am, totoo. yung parang ganito na, magiging ganito na lang. So parang ang naging buhay na daw nila sa Osamis is, at what point kami aalis dito? Para, tawag dito, if you want different life, ganyan, kung hindi mo na kayang, hindi mo na masiguro. Sabi nga, alam mo yung, it has become a part of life, na yung kilalang mga drug lords doon, would really mingle with ordinary people na, yung mga tipong, yung anak ng drug lord, kaklase mo sa school, yung mga ganon, yung kumbaga parang super embedded na talaga siya sa life ng mga taga-Osamis, yung ganyang klaseng lifestyle ng mga drug lords. But of Ang course, masakla pa, Miss Joey, nagiging Robin Hood sila. Oo. So, yun nga, parang, ano nangyayari? Sobrang normalized na nga eh. Sobrang normalized na nga. To the extent na, pero syempre, of course, if you cross them, meron talagang mangyayaring hindi maganda, yung mga tipong ganon. So, sabi niya ganon, yun kasi hindi nila naintindihan eh, na it is not the life that we want, na run yung society, yung local community mo would be, would be parang highly influenced by drugs. Oo nga po, ma'am. So sabi niya, siguro, we're living, may certain level ng normalcy, ganyan. Pero yung level ng violence daw talaga, yun yung nakakatakot. Kasi, syempre, pag kami drug lord dyan, marami ring addict sa inyo. Diba? May palibutan po kami. Oo. So talaga, hindi ka talaga safe. Hindi mo talaga mararamdaman na safe ka. Tapos sabi niya ganun, kasi nung time na yon, grabe pa yung bardagulan nun dito sa TikTok. Kasi super grabe talaga yung bardagulan. Talaga lahat palaban. Ganon. Umakyat siya sa live. Tapos sabi niya ganun, please, yung mga nagsasabi na walang kwenta yung war on drugs ni PRRD, ganyan. Naiiyak talaga siya habang nag-e-explain siya. Sabi niya, I've been in gunpoint several times. Naranasan namin kung paano magtago para lang hindi madami sa gulo ng mga drug pusher at saka ng mga addict, ganyan. Yung, parang kumbaga, naging part na ng everyday life nila eh, yung pamumuhay with, kagaya, di ba, ikaw naka-experience ka na natutukan ka na hold upin ka lang, tututukan ka pa ng baril na ganun ka tindi. So, kumbaga yung, they do not understand how people live in fear. In fear. Because of this. Sabi niya, nakaranas lang kami ng katahimikan sa Osamis nung si PRRD na yung naging presidente. Sabi niya, at that point, they felt na, we can really build a peaceful community kasi inubos na yung mga inubos na yung mga drug lords dyan sa Osamis eh. And actually, yung mga naghahanap ng big fish, nasa Osamis. may mga tinumba dyan si PRRD sa Osamis, okay, na mga drug lords talaga. So, ayun. So, parang,
I vividly remember that kasi parang doon ko rin naintindihan, base doon sa explanation nung si ano yun, si Sir David Ryan Ignacio, natatandaan ko. Mm. Doon sa explanation niya, doon ko naintindihan how important was the war on drugs of PRRD. Na hindi ito theory lang na gusto mong i-save ang mga tao or this is real danger experienced by real people looking for real solution dun sa araw-araw na problema nila sa buhay. So, ayun. So, parang naano talaga ako na-enlighten ako dun sa ano niya. Na-enlighten, kumbaga parang because of his story, mas tumibay yung yung position ko na tama talaga si PRRD dun sa war on drugs, ganun. Yes, ma'am. Imagine, ma'am, 20 years of fear na, alam mo yung sa likod ng bahay, bigla na lang may nagsisigawan, tapos, like, isa din kasi yung tito ko, ma'am, na naging drug addict talaga, and then all of a sudden, pumunta na lang siya sa bahay na may dalang baril, kasi, yun nga po, may naghahabol o naghahanap daw sa kanya, so makikitago muna siya. So, yung trauma, ma'am, for that long, na parang pag-upo ni President Duterte po, na merong bayag na to stop this war on drugs po, and then, yun nga po, ma'am, yung sobrang relief ng pag-upo ni President Duterte po, nalabanan yung mga drug lords. Oo. Kaya, yun. Ayun. Anyway, sabi ni Rabi, ano cooperate shoot to kill nga? Rabi, meron kang ano dyan? Meron kang patunay dyan na shoot to kill? Oo nga. Sino yung shoot to kill? So sabi niya, okay lang sa inyo, may inosente mawalan ng buhay. Sino bang may gustong... Inosente. Una-una, hindi yung inosenteng tinutukoy mo. Oo Okay. nga. Kang minastok. Ayun. Pero, Mrs. Joey, I just really... Ito nga, Rabi Sige, mag-a-agree ako sa'yo. Basta i-make sure mo na pag nag-agree ako sa'yo, mabibigay mo sa akin yung security na binigay sa akin ni PRRD. Kung hindi mo mabibigay sa akin yung security at peace of mind na binigay ni PRRD sa akin at sa pamilya ko, ano gagawin natin sa'yo? Hello, Joey. Papasukan kita ng durian sa tumbong pag hindi mo na bigay sa akin yung peace and security na binigay sa akin ni PRRD, ha? Paglaban natin yung inosente, sige, samahan kita dyan. Pero, i-ensure mo, Rabi, na maibibigay mo sa akin yung peace and security na ibinigay ni Digong. Kung hindi mo kaya, papasukan ko ng durian yung tumbong mo. Okay ba? Ayun. Ate Joey, may sasabihin ako. Sige, Nakita mo ba yung may nakita ka ba sa Facebook na nangyari kagabi na may isang adik na pinatay niya nirip niya yung dalagita tapos pinatay niya tapos hinabol siya ng isang baryo talaga. Tapos pag nahuli siya, binugbog siya ng isang baryo. Nakita mo ba yun? Hindi. Pero buti nga, good job, Barrio. Sa poste, sa sobrang tama niya, sa siya umakyat siya sa may poste na may kuryente tapos hinabol siya ng isang baryo talaga kasi Namatay siya? muntikan. Kung hindi umabot yung mga pulis, patay sana siya. Kasi binugbog siya ng binugbog eh. Kasi Sa buhay pa rin siya. sabi ng mga tao, kung ang mga katulad daw nilang Risa o Trillanes, kaya kang buhayin, gawin kang Diyos dito sa amin, bububugin ka namin. Tarantado. Kasi dalagita, Ma'am Joey, mga Yung 19-year-old na dalagita na pinatay na... Hindi, sa Cebu kasi yun. Sa Cebu yun, sa iba dalagita pa din to. sa 19. Iba din to. yung sa Quad. Parang sa Quezon City yun. Kagabi ko lang nakita kasi may in-upload eh. Oo. Tapos sabi ng mga nag-comment doon na huwag niyo patayin yan kasi Magagalit sa Risa. magagalit si Risa niyan. Ganyan pa rin si Dukwan. Dalagita, 15 years old, ginasa tapos pinatay. Sino hindi magagalit ng lahat talaga Okay. Ito, Rabi, sabihin mo, anong dapat gawin doon sa mga ganong na klaseng tao? Sige nga, demonyo na yun, hindi na yun inosente. Hindi pa dapat Rabi, ampunin mo yon yung mga ganong klaseng tao. Kasi magbabago pa yun di ba? Isama niyo sa bahay ninyo. Ipatira sa bahay nila po. Patira niyo sa bahay ninyo. Tapos tulungan mo siya magbago. Pero tingin ko, hindi na yun magbabago. Umakyat nga siya sa mga Hindi, papagbaguhin niya ni Pro DDS. Papagbaguhin niya ni Rabi. Dapat si Rabi naggagawa kayo ng foster care system. Dapat nagagawa kayo ng foster care system. Pagkatapos, yung mga ganyan, o yung mga nang-rape, yung mga addict, patirahin nyo sa bahay ninyo. Tapos, tulungan nyo sila ng second chance. Bigyan nyo sila ng second chance. Diba? Siguro, matahuan yan sila, Joey, pag may mamatay na sa pamilya nila. Ganyan. Hindi natin alam. Hayaan natin supportahan natin sila sa pinaglalaban nila. So, sinasabi nila, kawawa naman, hindi pa naman daw napapatunan. Kunwari, yung hinabol na yon, hindi pa nadala sa korte yun eh. So, tawag dito, baka magbago pa ang buhay, hindi daw tayo Diyos, ganyan-ganyan. So, ngayon, para sa akin, maniniwala ako sa kanila at sa kabaitan nila kung patitirahin nila sa bahay nila yon. Yun yung eksaktong sinasabi mong hinabol ng baryo na binugbog kasi ng rape ng 15 years old. Nasabog na sabog. Ayan, dapat iuwi nila sa bahay, tulungan nilang magbago para sa second chance sa buhay.
Dito nga, alam mo Ma'am Joey, isa din to sa sample na nangyari sa Bukidnon, no, yung pinutulan niya ng ulo yung dalagita. Yung lalaki na yun, nakulong na, biktima na yun ng bata, sinunog niya yung bata, tapos nakulong siya, iwan ko, bakit nakalaya yun, hindi ko alam, tapos paglaya niya, nang rape siya, tapos pinutulan niya ang ulo yung dalagita, Diyan, sabi ko talaga na, tama lang yung pinaglalaban ni PRRD na ganyan mga tao, hindi na yan dapat binubuhay, kasi, kahit ako, kung ako makahuli niyan, papatayin ko talaga. Bakit niya naman puputulan ng ulo? Nirip niya na, tapos puputulan niya pa ng ulo. Tapos Kaya nakita ko yung sa ano po, ma'am, yung sa Manalo kapitbahay. Patay siya talaga. Ganyan. Ay, sorry, Ma'am Joy. Yung ano lang din po, based on true experience, ma'am, na yung mga kapitbahay nga namin na medyo afford nilang magpa-rehab ng family member nila. Like, ilang beses na in and out of rehab. Pero, dahil andyan yung drugs, ma'am, very easy to access. It came to a point talaga na yung family member na mismo yung nag-give up para sa kanila. So, kung may magandang solution si Rabi po doon, ma'am, makipag-connect siya kay, Ma'am Senator Risa. Oo. Ito nga itong suggestion ko dun sa lahat ng mga biktima ng lalo na yung family na sinasabi nila ng mga family ng mga kamag-anak ng mga drug addict, ganyan-ganyan, yung mga biktima ng EJK kuno, ganyan-ganyan. Sana, ngayon, para hindi sila mapatay or hindi sila dumating doon sa punto na magkaroon sila ng enkwentro sa pulis, ampunin na nila lahat ng addict. Correct. Pagpunta nila sa bahay nila, pakainin nila, bigyan nila ng allowance. 'Di ba? Sila ang mag-rehab. Sila ang tumulong. O di kaya kung hindi nila marerehab sa bahay nila, sila ang magbayad ng pang-rehab ng mga tao yun. Ganon. Ganon ang gawin ninyo. 'Di ba? Ayun. Ganun ang gawin ninyo. Dati may libre rehabilitation sa panahon ni PR, sabi ni Mandirigma. Ayun. Anyway, siya punta na tayo kay G-Ride. Hi, Gear. Ay, nakakita pala ako, sorry. Based din sana, hi everyone, good morning. So, dumadanda din ako sa mga FYP ko. May mga group of kids regarding, nag-uusap mga politics, parang kaka-18 ng kaka-19. So, most likely makakamping itong mga batang ito. Tapos, kasi, ang pinag-uusapan nila is regarding sa nangyari sa war on drugs. Na about sa EJK, ayaw daw niya ng EJK kasi daw may mga, the same, sentiments. Maraming namatay na inosente. Pero sinabi ko sa kanila, sino yung mga inosente? Kasi we identify them, first of all. Tapos, Ano paglaban natin sila? Sino ba yung inosente? Kasi wala namang gustong merong mamatay na inosente. Sino ba yung inosente na yan ang mapaglaban natin? Di ba? You can't, against a policy. Kung hindi mo, kung misinform ka, o hindi mo alam kung ano yung napaloob doon sa policy. Kasi wala naman nakalagay doon na pumatay ng inosente. Yun yung sabi ko sa kanila, na-comment. Tapos nagre-react sila, nag-whine na sila sa live nila. Tapos sabi nung isa, ang kasi dyan, wala namang problema doon sa policy daw. Yung rhetoric kasi ni Tatay Digong, ang nag-urge sa mga pulis na pumatay na nagkakaroon ng quota system. Sabi ko, yung rhetoric ni Tatay Digong are, words coming from our words of the streets. So parang ang sinasabi niya to the criminals. Criminals. Kasi kung ikaw pulis ka, nakapagtapos ka naman, nakapag-schooling ka naman, sa tingin mo mapapersuade ka ng mga rhetorics ni Digong. Kung matino kang pulis, mapapersuade ka ba noon gawin mo ganito? Pero and every rhetoric ni Digong, may always na sinasabi nating disclaimer or may warning siya na if you push your actions outside the boundaries of law, wala na siyang pakialam, wala na siyang hindi siya magiging liable doon. Kundi kayo as a policeman na nag-execute nung illegal na lumagpas na sa proseso. So you will face legal consequences regarding your actions. Sabi ni Digong yan, it's always partner doon sa rhetoric ni Digong, tapos partner parati yan na gawin niyo ang trabaho niyo in accordance sa batas, hindi yung lalagpas kayo doon. Kasi pag lumagpas kayo doon, siya mismo ang magbibigay ng sa inyo ng punishment. Di ba nga pinatawag niya yung mga cotton cuffs, yung mga yung mga nag-aano sa smuggle, di ba pinatawag niya yung mga may involvement sa drugs o warning, ito kinausap ko kayo. Tapos sabi niya, papupunta ko kayo sa Mindanao, ganyan-ganyan yung sinabi ni Tatay Digong yung sinermonan niya talaga yung mga pulisan. I don't know kung kasi may mga dismissal din yung iba. Tapos regarding doon niya, pinofront nila regarding kay Kian, I don't think na nag-gets nila na hindi mo na dapat ginagamit si Kian as a sample of EJK or without due process kasi nabigyan na ng due process nabigyan na ng sa korte hindi siya extrajudicial. Judicial na siya. Tapos remember, when you say EJK, itong mga sinasabi niyong na kagaya ni Kian, nabigyan na to ng hustisya. Tapos yung binabalik nila yung batang ginawang human shield ng tatay na sabi daw hindi naman daw totoo, hindi naman daw hindi naman ginawang human shield. Pero nakita na may proof ang mga police daw,
nasa kanila na rin yun kung paano nila i-digest yung scenario na yun. Kasi nung in-explain ko sa kanila na pag ang addict nasusukol, nako-corner, kahit ano lang madampot niya, gagawin niya pananggalang para hindi siya mabagil. O yun, yun yung ginawa nung tatay. Kaya Hindi nila masasagot yung mga questions nila kung patitirahin nila yung mga addict sa bahay nila. Totoo. I-rehab ninyo, 'di ba? I-rehab ninyo yung mga taong addict. 'Di ba? Make sure na hindi sila gagawa ng kahit anong krimen o di kayo ang magbantay, kayo ang mag-alaga, ganyan. O, dapat ganun. Tapos ang hindi rin nila mag-guess, Parang tingnan nila kung maiintindihan pag sinabihan nila ng mababait na salita yung sabihan nila ng mababait na salita yung mga addict, tingnan nila kung makikinig sa kanila. 'Di ba? at saka hindi nila na-gets yung kung saan ang gagaling tong support ni Tatay Digong, kung saan ang hugot ng mga to. Kasi yun nga, yung sa live na yun, they were a bunch of 18s, 19s, mga 20s. Ilang taon pa sila nung before Tatay Digong? Baka nga similya pa lang sila ng mga tatay nila nung time na yun eh. Hindi pa nila na-experience. Hindi kaya mga baby, sanggol pa sila habang yung nanay at tatay nila parating ang backpack ay nasa harap, natatakot ma-hold up, yung ikaw at singsing, yung mga relos, parating nakatago sa bag kasi baka mamaya ma-snatch. Diba? Yun yung mga experience ng mga magulang nila. Saan tinanong nila? Kaya I hate na doon sa mga bata na, hirap kasi ng mga parents ko talagang mga matatanda talaga, mga ganun na bagay kasi mga BBS talaga, mga hindi nag-iisip, may ganyan yung Hindi ko sila na-experience po yung ilang beses mag-ikot-ikot para mag-check na nalock yung mga door kasi may biglang addict na bubukas na lang ng pintuan. Oo, kakato. Palibasa kasi sila, nakamuwang sila sa Pilipinas na wala na na-implement ng Digong yung mga safety and security na supposedly natin. And sabi niya, safety and security, wala na yung drugs or something ganun. I don't know kung na-absorb nila yung mga kino-comment ko. Ayoko umakyat sa mga ganung bagay kasi I can't verbalize or I can't explain myself na yung parang spotlight na sa'yo or something ganito. Unless kung may kasama ako, mukhang ako lang mag-isa doon ng time na yun. So, di ayoko umakyat, nagko-comment lang ako. Then, sabi ko sa kanila, if you are going to, to assess, kasi wala naman kayong personal experience na nangyari before Digong eh. So, ngayon, i-assess niyo sarili niyo. Nung time ni Digong, with the span of 6 years, including the pandemic, i-creditan natin kay Digong kasi pandemic kasama na rin naman sa kanya. Compare niyo ngayon. Compare nyo ngayon kung ano yung sitwasyon ng safety and security, yung criminalities natin, yung poverty, yung investment, foreign direct investment, if you are aware of that, mga ganun yung sinasabi ko sa kanila. Tapos ang dami na nila, nag-well kasi sila doon sa taas, then I don't know, nag-end lang kasi yung live, may nag-report siguro, so wala na yung conversation. So, ang content ng batang yun, yung parang mag-post na, yung parang rage baiter na song, tapos mag-i-emote-emote lang siya ng mukha doon, tapos mga DDS bobo. Diba? Ayaw sa gustong may due process kay Bato pero yung mga na-AJK walang due process. Yung mga ganun na bagay. So, ang content na ang babaw. Very ignorant, coming from very ignorant point of view. Ayun. Tsaka tigil lang. Thank you. Yun lang. Ang haba ng sinabi. Sige. Okay naman. Ayan. Lucky Me, isa ka muna ang tindahan at matulog na tayo dahil alas 7 na. Ayan. Miss Joey, gusto ko lang pong magpasalamat sa pagpaangat and also for the work that you do. Keep it up po. And lagi po, you are my subconscious thoughts po. Lagi akong nag-aabang sa live ninyo. Timing lang din po kasi dito, nasa New Zealand po kasi ako. So, kahit madaling araw dyan. Morning din dito. Oo. Thank you. Umaga dito. Ayan. Oo nga eh. Thank you, Ma'am Joey. Bye-bye po. Thank you, Sunflower. Maraming salamat. Ayan. Go, Ma'am Lucky Me. Joey. Hello. Gusto ko lang din naman ilabas din tong inis ko, no, kasi meron ako mga childhood friends sa Facebook ko. So ayokong mag-ano sa kanila kasi friend ko sila long time ago. Ang kinainisan ko lang sa kanila yung nagpo-post sila na ginudge nila agad si Tatay Digong. Galit na galit sila dahil lang sa isang salita na minura daw ni Tatay Digong ang Diyos ng Katoliko. So napakaano naman yung sabi ko, ikaw ay marunong sa school, siguro dapat gamitin mo yung karunungan mo, i-search mo, hindi mo man lang inintindi si Tatay Digong na ang daming ginawa niya sa Pilipinas pero yung isang word na yun nagalit ka. I mean, napaka-immature. So ang ginawa ko sa kanila, pinag-unfollow ko silang lahat. Ngayon, nagalit sila sa akin dahil daw, bakit daw ako mas maniniwala sa isang katulad ni Tatay Digong na mamamatay tao. Sabi ko naman sa kanila, ayoko nang mag-ano sa inyo dahil akin to. Ngayon, kung ayaw nyo na i-search, ayaw nyo ibuka yung mga mata nyo, yung ano ninyo, yung mag-listen kayo, sasabihin ko, ano pa ang na dapat kong i-explain sa inyo. Diba? So, ano lang ako kay Tatay Digong kasi meron palang mga tao na kahit na ginawa mo na yung lahat, yung best is not enough for them. Parang ang bilis nilang nabura yung mga ginawa ni Tatay Digong sa Pilipinas. Sa kukunting madali silang
tama talaga yung sinabi na propaganda talaga ay nakakasira sa mga taong wala pang alam sa politics. At saka, minsan nga, Ma'am Joey, sinasabi ko sa sarili ko pwede bang ikip na lang natin yung mga Duterte? Huwag na lang tayo magkaroon ng maayos na presidente sa Pilipinas kasi mga ungrateful ang mga Pilipinong iba Diba? Kung kailan tayo nagkaroon ng maayos na presidente, bakit natin kinukrucify yung tao? I mean, hello, sinong tao, sinong presidente na ginawa niya yung mga taxes ng mga oligarchs na yan? Diba? Bakit sa maliit na propaganda, bigla na lang nilang hinusgahan yung tao na nandoon sa dahig, kawawa naman. Sinasabi pa nila na, mabuti na yan, isama na yan si Digo, si Bato, doon sa para i-cartoon na yan si Digo. Sabi May ko, Diyos may ko ano po. kasi actually, wala namang problema. Kung ayaw nila kay PRRD, ayaw nila yung policies ni PRRD, okay lang yun. You do not want to agree with us, okay lang yun. Ang masama, binivilinize nyo rin kami na naniniwala at aligned do yung politics kay PRRD. Yun yung nakaka-bad trip. Pwede tayong hindi mag-agree na, sige, ayaw nyo kay PRRD, okay fine, ayaw nyo kay PRRD, sige, okay lang yan, walang problema. Pero yung aawayin nyo kami kasi hindi kami agree sa inyo, doon tayo magkakaroon ng problema. Yung sasabihan nyo kaming bobo dahil hindi kami agree sa inyo, doon tayo magkakaroon ng problema. 'Di ba? Yung sasabihin ninyo na hindi kayo nag-iisip, mga tanga kayo, uneducated, mahihirap, mga ganyan, doon tayo magkakaroon ng problema. Just because we do not agree with you. 'Di ba? At ang isa pang nakakabisit doon rin kasi, na parang, okay, fine, hindi tayo mag-agree. Walang problema yan. Pero, i-recognize mo kung yung hindi kami naniniwala kay PRRD just because trip lang namin. Meron kaming pinaghuhugutan, meron kaming common ground kung bakit kami napahanga sa leadership ni PRRD. Ganun yun. Hindi naman tayo parang trip-trip lang namin. Ay, hindi gusto namin siya gawin poon, ganyan-ganyan. Na parang, hindi, inaway niya ang Diyos, kailangan, tawag dito, i-hate na rin namin siya kagaya ng pag-hate sa inyo. For your information, maraming mga Catholic na Duterte supporter. And they're probably hurt dun sa mga rhetorics ni PRRD and things like. Ako kasi talaga, I'm so sorry pero hindi ako offended dun sa mga salita ni PRRD about God. Yes. And those, sa mga believers siguro, and I know, marami rin naman mga Duterte supporter na believer. And many of them, na-hurt rin naman talaga dun sa sinabi ni PRRD na yon. Be that as it may, okay? Sabihin na natin na na-offend sila doon sa parte na yon. It doesn't change the fact that PRRD provided policies that truly affect the lives of the Filipino for the better. 'Di ba? Bali wala sa murahin ang Diyos, sabi ni Moonlight. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Lalo sa Kasi yung pagmumura ni Tatay Diggs na mayroong meaning yun, nasa sa atin yun. Kasi alam ko yung bunganga ni Tatay Digong, ganun lang yan tawag dito, PRRD is basically pointing at the hypocrisy of the Catholic Church. Yung paniniwala nyo, ganito yung ninyo, emerald, ganyan. If that is your paniniwala, if that is your God, di pakyo kayo. Diba? So, ako wala talaga sa akin yan. Yung mga ganyang klase, kasi unang-una, that's your God. That is your God. Your relationship with your God is personal. Kayong dalawa lang ang nag-uusap niyan. Diba? So ngayon, bakit ka magagalit kay PRRD kung nagmumura siya sa sinasabi niya, yung God ninyo, ang tinutukoy doon ni PRRD, kayong mga ipokrito, tapos kunwari nagdadasal kayo, ipokrito kayo, tapos nagdadasal kayo sa Diyos ninyo, edi ibig sabihin yung Diyos niyo, ipokrito din. Yun. Kung lalawakan mo talaga pag-iisip mo, di ka ma-offend sa sinabi ni Tatay Digong. Sabi ni, yeah, I think so, but hindi talaga siya hindi gano'n na parang, hindi yun parang, kasi ganito yan, PRRD was actually talking about those people who are hypocrite. Those hypocrite who pretend that they have God, they pray to God, they live the words of God. Okay? Usually, mga Catholics yan, mga Catholic priest. Yung mga saway na saway sa mga politikong ayaw nila, yung mga ganyan. Pero tanggap rin ng donation ng mga corrupt na politiko. So, kayo nagdadasal? Mga putang ina nyo. Diba? Parang okay lang saway kayo ng saway dun sa mga nangyayari sa lipunan na hindi maganda, pero tanggap rin kayo ng pera mula sa corrupt na politiko. Diba? So, ngayon yung mga nagsasabi, si Digong, minura ang Diyos, ganyan. Hindi kasi kayo nakasabay sa usapan. Hindi kayo nakasabay sa usapan. Kaya ang babaw ng criticism nyo kay PR, minura niya ang Diyos, ganyan. Putang ina mo, ikaw kung tanga ka, malamang ang Diyos mo, tanga, kaya tanga ka din. Diba? Huwag ka kasi kayong mag-Diyos ng huwag kayong gumawa ng bagay na kamura-mura para hindi rin mamura yung Diyos nyo. Diba? Gagawa kayo ng kaipokritohan pag nasasabihin nyo, maka-Diyos kayo. Diba? Mamumura ka talaga at pati yung Diyos mo, mamumura din. Diba? Ipokrito ka, tapos nagdadasal ka sa Diyos. Wow, talaga. Yan ang tinuturo ng Diyos mo sa'yo, kaipokritohan. Diba? Kaya sabi ko nga doon sa kanya, bakit ka magsasalita ng ganyan? Hindi mo tingnan kung ano yung ginawa ng tao sa Pilipinas. Oo. Alam mo, Mga sa totoo demonyo lang, din Ma'am pala kayo, Joey, sabi ni Moonlight. naiiyak. Hindi kami demonyo, may utak kami Moonlight. Ikaw tanga ka. O ikaw, tanga ka. Malamang sa tangang Diyos ka rin nagdadasal. Hindi ka nakaintindi. Ganun. Kasi ako, yun yung sinasabi dyan ni PRRD, no? Because my God is the supreme God. My God is forgiving. My God is intelligent. My God is limitless. My God is open-minded. My God doesn't judge. Diba? Basa ka muna ng Bible. Kina mo, ikaw magdasal ng Bible, tanga. Tapos isa puso mo, tapos isa isip mo, bago ka maging judgmental. Kaya ka namumuri. Hindi mo nire-represent yung Diyos mo ng maayos. Diyos me.
Kaya nga Ayun. eh. At Ang dami-dami Kaya- na hindi nyo naman naiintindihan yung usapan. Maging mabait lang kayo, di ba? Di ba tinuro ng Diyos nyo sa inyo yan? Masyado kang kupal. Sama daw kayo sa impyerno, sabi ni Digong. Sige, pag hindi tayo nagkita doon, ha? Ayun. yun nga, Kasi no? naramdaman ko Yun nga. doon ka papunta Moonlight eh. Kasi mukhang ang Diyos mo naman, demonyo eh. Demonyong pretentious hypocrite. Ayun. Nagkikita tayo doon, wag ka magalala. Sure na sure ako, doon ka rin pupunta. Ayan. Anyway, Ma'am Joey, lang- meron po sana akong itatanong, last ko na lang to. Na nababahala kasi ako ngayon sa Senate kung halimbawa man na si Marcoleta ay maipapakulong. Ano po ang Hindi niya, na mapapakulong si Marcoleta. Wala silang kaso laban kay Marcoleta. In fact, today, in-explain ni Kong Marcoleta yung situation. And I agree with ano. Kasi tama naman yan eh. When you say plunder, ang plunder, pero ng bayan yung ipaplunder. If it is money that came from private sector, paano yun magiging plunder? Plunder, it includes government contracts unfavorable to the government, o pera ng bayan na kinuha mo, na ginamit mo to for something else, ganyan-ganyan. Yung sinabi ni Kong Marcoleta, those were donation during the campaign period. Nung mga panahon na yon. Tapos parang sabi ni Kong Marcoleta, tinatanong ninyo paano ako nagkaroon ng 115 million na campaign funds pagkatapos ang net worth ko 52 million. Eh di ba lamang may nagbigay sa akin ng pera, may donor sa akin, 'di ba? So, mapapaliwanag ni Kong Marcoleta. Hindi na mapapakulong si Kong Marcoleta. Ay, nako. Diyos ko, sana maliwanagan na itong Pilipinas. Alam mo yung ang laki na masyado ng rate dito sa Singapore. So, meaning to say, napakababa na talaga ng ekonomiya natin sa Pilipinas. Na nakakabahala talaga. So, Actually, yun na lang ang minsan ano ko. Minsan parang naisip ko nga parang deserve ng mga Pilipinong maghihirap. Yan nga din minsan ang iniisip ko, Ma'am The Joey. government that we tolerate, sa totoo lang. We deserve the government that we tolerate. So kung ganito yung attitude ng mga Pilipino sa government niya, at ganito yung attitude ng mga Pilipino sa sarili niyang politika, parang, sige nga, siguro ba kailangan naman natin ng mga Pilipino yung matinding kahirapan para magising? Kaya nga, tsaka naawa ko sa mga Duterte. Talagang, binabaon talaga nila ba? Tsaka itong ibang nating mga Pilipino na napaka-ungrateful ninyo. Yung ginawa ng tao, sinakripisyo niya buhay niya. Nakita niyo naman kung gaano siya wala nga kaarig-arig sa sarili. Tapos hinuhusgahan niyo ng ganyan. Parang gusto ko na rin na ang mga Duterte doon na lang sa Davao, wag na lang tumakbo kasi nakakaawa sila dahil minsan lang tayo magkaroon ng maayos na ganyang tao na magkakaroon ng presidente na maayos, hindi korap. Yung talagang maka-Pilipino, yung talagang mas inuunan niya yung kapakanan ng mga bawat Pilipino, lalong-lalo na sa atin na mahirap sa aming mga OFW ngayon. Parang tuloy nga minsan iisip ko yung mga dyan sa sinasabi nilang scholarship, wala naman. Hindi nga kami na babahagian yan. Yung mga sinasabi dyan na meron pa nga dito sa Facebook na sa OFW, mayroon kami ibibigay sa inyo. Biruin mo kami dito sa Singapore, yung iba kong kasamahan na nag-for good na, wala nga binigay sa UWA kahit hindi naman UWA yung UWA ba yan yung magbibigay na sabi nila kapag nag-for good ka na? Ang matindi yung ginawa nila sa Dubai. Kasi may mga Pilipino sa Dubai pala ng mga OFW na since pandemic, nag-aambag-ambag sila, bumibili sila ng mga groceries, tapos pinapamigay nila sa mga kapwa Pilipino na nasa Dubai. Yung mga kapwa Pilipino ba natin na in distress, ganyan-ganyan. So, initiative raw yun ng mga OFW sa Dubai. Tapos, naging parang tradisyon na nila na every time na merong mga kagipitan, nag-extend sila ng tulong sa mga kapwa Pilipino doon. Inangkin pa ng DFA, buwiset. Na kunwari, DFA yung nagpamigay ng mga ayuda. Kakapal ng mga talaga. Kaya, Grabe. kaya alam mo, Ma'am Joey, nagpapasalamat din ako dahil yung lahat ng videos mo ay sinishare ko sa Facebook ko. Pero, hindi talaga, binaban talaga sa Facebook. Talaga? Naiinis ako. Grabe, no? Naiinis talaga ako. Binaban niya talaga sa totoo lang. Tapos, Talaga? inalis niya pa yung monetization ko. Kaya, ang ginawa ko, pinag-delete ko lang. Sorry na lang talaga, Ma'am Joey, pinag-delete ko muna yung mga politics ko kasi Oo. Ang ginagawa sa akin ng Facebook, basta kunwari lumalampas na ng 100 million views yung page ko, i-restrict niya na ako ng bongga-bongga. Kaya ngayon wala na naman akong wala akong live. Hindi ako mapag-live sa Facebook. Sa YouTube lang ako nakaka-live. Kaya doon niyo ako i-follow sa YouTube. Ayun. Doon niyo ako i-follow. Ano lang kayo, Ma'am Joey, ingat-ingat kayo sa, yung, alam niyo na, itong bangag na Yes, administration na to. correct. Kayo lahat, pero we will keep praying sa inyong lahat na mga, kay Tatay Digong, nandito lang kami talaga mga OFW. Kung ano yung Salamat, maitutulong salamat. namin, tutulong talaga kami, bahala na sana makauwi na si Tatay Digong. Sige, Maraming sige. salamat, Ma'am Joey. Thank you, Lucky Me. Laban lang tayo. O sige guys, ano ang tawag dito? Mag-end live na muna ako. Magla-live ako mamaya sa YouTube. Kasi mag-Q&A ako sa YouTube. You can ask me anything under the sun. Dahil gusto kong i-share sa inyo ang aking Wow! Congratulations! YouTube plaque. Ayan. Ayun. So, kita-kita na lang. Check niyo yung YouTube channel ko kung anong oras yung magiging live. Okay. Thank you so much, Ma'am Joey. Bye-bye. God bless po. Bye-bye.